vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Viral Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. RH. Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong 7 sa buwan ng Abril? Napakainit ng panahon. Inabot ng ilang degrees Celsius tayo today. Medyo mas mainit kumpara sa mga nagdaang araw. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, wag nang hahara-hara sa labas. Dahil napakainit ng panahon. And make sure po na tayo ay nagha-hydrate. Ang tubig naman ay affordable pa. Pero sabi nila, mas bakit ganoon? Mas mura pa yung kape kaysa sa gas, kaysa sa fuel. Magkape na lang tayong lahat. Pero hindi pwede. Hindi aandar ang ating mga sasakyan without fuel. But anyway, sana po ay mabilis sana ang pag-aksyon ng ating pamahalaan hanggang ngayon. Hindi pa nababawas yung excise tax na inaasahan natin. Kailan po ba? Kasi pwede naman gawin nyo na effective immediately na hindi ka na kailangan yung mga nasa pag-frame po yan ng batas. Hindi lang ganun kaayos ang pagkakagawa siguro. Usapang Legal. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Paalala po sa ating mga kababayan, meron pong DILG circular, yung tungkol po sa public drinking, gayon din sa stricter curfew para sa mga minors in Metro Manila. Ang hindi lang po malinaw, sino nga ba yung DILG Secretary? Secretary Remulla, ay ano po ang dadalhin sa mga mahuhuli? By huli, are you saying aresto? Saan po dadalhin? Kung inaaresto, ano po, ikukulong ho ba ito? Gaano katagal? Kasi ang DILG hindi ho maaring magpataw ng kulong. So, paano? Ano po ba talaga yung malinaw na guidelines nito, at the same time, para hindi po tayo napupulaan lalo ng mga militanteng grupo, dapat po ay malinaw, may malinaw na guidelines, ano ang mangyayari sa mga mahuhuli, ito ba ay aresto, ito ba ay magkakaroon ng criminal record, ano nga ba? Pakilinaw nyo nga po sa amin. Usapang Legal. Pero actually, basta malinaw po yung guidelines, maganda sana na magkaroon din tayo ng kaayusan, lalo na kapag napakaraming mga bata sa daan, sa lansangan, na kaya na-involve sa mga krimen. Ang importante lang, malinaw na guidelines, walang nilalabag na karapatang pantao, malinaw po kung ano ang mangyayari sa kanila, at basta linawin niyo po muna bago kayo mag-implement. Secretary John Vic Remulla. Usapang Legal. O paano yung mga yung mga nagvi-video hanggang 10:00 lang Kaya lang sabi doon mga kabataan lang ang involved, pero kasi walang patumangga lalo na nung Holy Week. Walang patumangga ang pagbi-video
antayin nyo na mapasama kami dyan ni RS sa pagbi-video. Okay, hindi kayo makakahawanak pa. Hindi kayo makakahawak ng microphone. Usapang Legal. Anyway, maganda po ang ating talakayan. May kinilaman po, no? Kinumpile ko po yung mga questions. Although, kakaunti lang to kasi tinitingnan ko po yung oras no? In-screenshot ko po yung ilabang mga questions. Kagaya ng, eto, yung unang tanong po kasi natin, sabi niya, magandang araw po, attorney. May ask po sana ako sa inyo. Kami po ng mga asawa ko ay ikinasal 1985. May 3 anak kami. Namatay po ang asawa ko December 2025 at may mamanahin po siya sa magulang niya. Bilang asawang lalaki ay may karapatan po ba sa mamanahin po ba ako sa mamanahin ng misis ko? Gusto ko lang pong malaman kung ano ang karapatan ko at ng mga anak ko. Maraming salamat po. Usapang Legal. Ayan, may kinalaman sa mana, karapatan ng asawa at syempre pa mga pag-uusapan din po natin yung walang kamatayang usapin patungkol sa mga exclusive at conjugal properties o yung absolute community property o kaya naman ay conjugal partnership of gains, no? Dahil kung kayo po ay ikinasal bago ang August 3, 1988, ang sumasaklaw po sa inyong mga karapatan sa mga ari-arian or ay tinatawag nating property regime ay tinatawag na conjugal partnership of gains. Ang conjugal partnership of gains, uulitin ko po dahil natalakay na natin ito ng maraming beses na. Conjugal partnership of gains, lahat po ng properties na na-acquire bago ang kasal ay kanya-kanya, no? Kung ako ay ikinasal ako bago mag-August 3, 1988, lahat ng na-acquire ko noong single pa ako, akin lamang lahat yun, no? Yung mana ko nung kami ay ikinasal na akin pa din yun. Pero yung mga kinikita ng properties na ito, no? Kinikita ng mga properties na ito, yun ay kinikita during the time na kasal na kami, yun, lahat ng gains doon ay magiging conjugal o pagmamay-ari namin ng aking asawa. Usapang Legal. Sa kabilang banda, kapag ka po sinabi na absolute community of property, ang nangyayari po dyan, lahat ng properties, kabaliktaran po ito ng conjugal partnership, lahat ng properties na na-acquire bago ang kasal, no? Kung kayo ay kinasal August 3, 1988 o mas bago-bago pa, no? Ang sumasaklaw sa inyo ay absolute community of property at lahat ng mga ari-arian na naapundar ninyo nung kayo ay single pa ay nagiging pagmamay-ari na din ng inyong asawa. Kasama na po doon yung inyong mga minana mula sa inyong mga magulang. Ang tanging pagmamay-ari na naiiwan, no, sa eksklusibong pagmamay-ari ng taong nagmana ay ang mana or naibigay sa kanya by gratuitous title, either maaring by donation, na exclusively lamang sa kanya ibinigay, na tinanggap during or habang siya ay may asawa na or noong time na siya ay kasal na. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa inyo, Melvin Letrodo, ganyan din sa iyo, Teresita Atienza. Ma'am Teresita, happy Easter po sa inyo. Banong, magandang gabi. At syempre pa magandang gabi, Ivy Gutierrez dyan sa Tayug, Pangasinan. Nandyan ako next week. Magandang gabi, Eduardo Narvaez, Leo Javares, Jerry Sumagaysay. Magandang gabi sa iyo, Kabayang Jinky Porle Andrade. Uy, ang mahal na doon ang pamasahe sa atin sa Marinduque. Jerry Sumagaysay, Irene Almodovar, Violeta Montecalvo Zambrano, magandang gabi, Margarita Guevara, gayon din sa iyo, si Margarita taga Pampanga. Maglapit ba kayo ni Calmanor? Magandang gabi, Mami Belen Rivera, Anthony Abrenica, Raul Destacamento, Tita Ami Miraflor Garcia, syempre pa Calmanor, at maraming iba pa. Thank you very much. Usapang Legal. At yung mga nanunood din po sa atin sa DZRH News Television, maraming salamat po sa panunood. At syempre pa yung thank you very much po, Eduardo Galan, magandang gabi, at Maricor Angeles. Thank you very much for watching. Usapang Legal. So before we pause for commercial, dakuan po natin yung first question, no? So binanggit na po natin ang pagkakaiba noong absolute community at saka yung conjugal partnership. Itong text nagpadala sa atin ng mensahe ay 1985.
ikinasal. So, ibig pong sabihin, ito ang sumasaklaw sa kanilang properties, no? Sa kanilang mga ari-arian, ay yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Again, kapag conjugal partnership of gains, lahat ng ari-arian na na-acquire bago ang kasal ay kung sinong nag-acquire, yun ay eksklusibo niyang property. Except that yung mga kinita nito ay sharing, no? Conjugal, no? Pagmamay-ari nilang dalawa ng asawa niya. So, halimbawa po ang ako, no, bago ako ikasal, no? Bago ako ikasal noong 1985, ilalagay ko na lang sa posisyon itong texter na nagpadala ng mensahe. Halimbawa, ikinasal ako 1985. Pero bago ako ikinasal, meron akong nabili, dahil masipag naman ako, meron akong nabiling apartment. Pinarentahan ko ito, no? Ang property pong ito, kapag property ko pa din. Pero lahat ng kinita ng property na ito mula nang ako ay ikasal sa aking asawa. No? Wag naman sana. Mula nang ikasal ako sa aking asawa, nagiging pagmamay-ari na namin mag-asawa yung kinita. Pero yung bahay at kinita bago pa kami ikasal, nananatiling akin. No? Ang paghahatian ang nagiging conjugal lang o pagmamay-ari naming mag-asawa, yung lahat ng kinita mula nang kami ay ikasal. So, yun po yung conjugal partnership of gains. Usapang Legal! So, may 3 silang anak at namatay noong 1985. So, ang tanong, no? May anak siya, may mamanahin sa magulang. Ibig sabihin, hindi pa namamana, mamanahin palaang. Kung may mamanahin palaang, ibig pong sabihin, hindi pa ganap ang pagmamana. Pero ang tanong, sino ba ang tagapagmana ng isang taong may asawa? Ang tagapagmana po ng isang taong may asawa ay syempre ang kanyang kabiyak, ang kanyang asawa. Ito po ay kapag legal or legitimate ang relationship, hindi po pwede dito yung live-in relationship. No? Pag sinabi po nating asawa sa legal na usapin, no? Legal na konteksto ay yung pong ikinasal. No? Kapag ka po ang isang taong may asawa ay namatay, automatic ang tagapagmana po niya ay ang kanyang asawa at syempre pa ang kanyang mga anak. Sila po yung mga tinatawag na compulsory heirs. Usapang Legal! Ang tanong ngayon, paano kung hindi pa namamana? Kasi mamanahin pala ang no? Ibig sabihin na maaring namatay muna yung kanyang asawa pagkatapos may nagkakaroon ng predeceased na tinatawag na unang namatay yung kasi sa order po sa normal order ng buhay, di ba? Ang anak ang naglilibing sa magulang. Pero sa puntong ito lumalabas, ang magulang ang naglibing sa anak, no? Ibig sabihin, bago namatay itong asawa ng nagpadala ng mensahe, ay wala pa siyang namamana. And therefore, kung magkakaroon man ng manahan, no? Ay syempre, hindi dumaan kay misis, so walang minana dahil si mister or itong asawa mo o ikaw ay magmamana ka lang sa asawa mo kung nasa kanya na ang property. Dahil hindi dumaan sa kanya ang property, ang magmamana lang i-elevate. Ito yung tinatawag na right of representation. Hahalili doon sa iyong namatay na asawa na magkukuha ng mana mula sa mga magulang sa iyong in-laws ay ang iyong mga anak. Wala kang makukuha mula doon sa mana, no? Doon sa mamanahin pa lamang, no? Dapat na sana mapupunta sa iyong asawa dahil wala kang right of representation. Usapang Legal! Pero kung nagkataon po kung nagkataon po na namatay muna yung mga magulang o yung mga biyenan mo pagkatapos ay saka sumunod ang asawa mo, saka ka maaring maging tagapagmana, no? Or makiparte doon sa mana ng iyong asawa. Usapang Legal! So ang issue po dito, sino ang naunang namatay? No? Kapag ang usapan po ay mana ng asawa or mana sa asawa, ang unang tanong, sino ang naunang namatay? Yung pinagmanahan ba o yung asawa mo na na tagapagmana ng iyong mga biyenan? Nagmamatter po kung sino ang naunang namatay kapag ang pinag-uusapan ay ang asawa. Pero, no, kahit po sino man ang maunang mamatay, no, yung biyenan mo o yung asawa mo, yung mga anak ninyo
ay automatic nagmamana po or makatatanggap po ng parte. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Maricor Angeles. I hope naiintindihan po na. Komplikado po kasi kapag ang issue ay manahan, kaya wala pong patumangga ang mga questions ng ating mga kababayan kapag mana ang pinag-uusapan. Usapang Legal. Yun. So, again, uulitin ko po sa nagpadala ng mensahe, kung ang pag-uusapan lamang po ay yung manang tatanggapin pa lamang or mamanahin pa lamang, ay wala po kayong matatanggap na parte doon. Pero yung mga anak po ninyo, siya ang hahalili sa inyong asawa bilang kukuha ng share na dapat sana ay sa asawa ninyo. Yun ang tinatawag na right of representation. Usapang Legal. So kung ang asawa po ninyo ay 5 silang magkakapatid, pagkatapos ay 5 milyon ang halaga ng maiiwang ari-arian ng inyong biyanan. So divided by 5, yung 1/5, yun po ang paghahatian ng inyong mga anak bilang share dapat ng inyong asawa o ng kanilang ina. Usapang Legal. Okay, magbabalik pa po tayo. Marami pa pong mga questions tungkol sa hindi patas na hatian, tapos ay namatay na yung naka-married to, o kaya naman ay merong nag-asawa po ulit. Ano daw ba ang karapatan ng second wife? Yan po at iba pa sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal.